is well. Minsan pa, hallelujah. All is well. All is well. We have heard the message, shalom. All is well. Hallelujah. Little bright dress, for all is well. For the last time, hallelujah, all is well. All is well, Pastor Ed. All is well. We have heard the message, shalom. All is well. Amen. Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo at bumasa tayo ng ilang talata. Ito sa aklat ng Joel, chapter 2, verse 28, at Hosea chapter 6, verses 1 up to 2. Welcome pala yung ating mga visitors, mga friends, at mga co-ministers. Narinig ko na nandyan sila. Welcome, mga taga-veterans. At Pastor Cinco pala nandito. Welcome, Pastor Cinco. At sino pa? Hindi natin na-welcome. So, praise God. Tayo po ay diretso na sa salita ng Panginoon. Pakibasa natin yung Joel muna. Joel 2:28. Brother Ryan, paki-ano natin, plus. Ganito pong pagkakasabi, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko mga araw na yaon ang aking espiritu, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Amen. At sa Hosea 6 verses 1 up to
verses 1 up to 2. Ganito ang pagkakasabi, magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhayin niya tayo. At ikatlong araw ay babangon niya tayo, at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. 3, last verse. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. At kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, at siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Amen. Let's pray. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito at kami po ay iyong dinala sa iyong bahay dalanginan upang magpuri at manambahan sa iyo. Nawa sa munting sandaling ito ng aming pagpupuri ay pagkaloob mo po sa amin ang kaunawaan at kaliwanagan sa bawat salitang ito. Anoint your servant, Lord, at gamitin mo siya for your glory at ang bawat isa ay mapuspos, mapuno ng mga kapahayagang ito sa huling kapanahunan. Naway walang aalis na hindi natanggap ang kabutihan mo at ang pagpapala mo na inilaan para sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Praise be to God. Parang marami tayo ngayon. Di ba midweek ngayon? Midweek ba ngayon? Akala ko, may special occasion. At kailangan talaga laging may blood moon. Di ba? Pag nagkakaroon ng blood moon, talagang napapaalalahanan ng mga bride. Sabi, blood moon, sabi, it is a bad omen to Israel. At solar eclipse, bad omen to the world. Kaya, mga kapatid, napakarami pong signs dito sa huling kapanahonan, signs of the time. Tayo nabuhay na sa sinabi ng panahon ni Joel na before the great and dreadful day of the Lord, I will show signs and wonders in heaven above. Diba? The moon will turn into blood. Diba? And the sun into darkness before the great and terrible day of the Lord. At ito po ay konektado din sa ating teksto. Yung tinatawag na former rain and latter rain, no? Now, siguro bilang kaunting background, kaunting pagbabalik tanaw, no, sa ating mga pinag-usapan. Dahil nasa Joel tayo, kay Book of Joel, ay may promise ang Panginoon. Diba? In the last days, I will pour out my spirit. Diba? Upon all flesh. Your son shall dream dreams, your daughter shall see visions. Pero pagdating doon sa sumunod na talata, and also unto my handmaiden, diba? I will also pour out my spirit. Amen? So meron tinatawag na distinction. Diba? Kaya lahat nanguhula, lahat nananaginip, lahat may espiritu ng Panginoon. Pero meron dong distinction, and unto my handmaiden, and unto my servant. Meron mga binabanggit na particular, diba, na mga tinatawag na mga mananampalataya na inari niya. Meron tinatawag na ownership. Diba? Kaya sabi niya, I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Alam po natin ang tinutukoy lunar and solar eclipse. When? Before the great and terrible day of the Lord come. Now, tayo po mga kapatid ay nabubuhay sa panahon ng between 6 to 9, di ba? Siya ay darating at alam natin sa pag-aaral between 6 to 9 ay 4th watch. Di ba? Dapat dinivide ang night sa 4. Di ba? Dinivide ang night sa 4 doon sa Jerusalem.
may relievo yung pagbabantay, 6 to 9, 6, 7, 8, 9, every 3 hours. Diba? From 9 to 9, diba, merong tinatawag na relievo, na tinatawag na 4 na shift. Sino po sa inyo security guard dito? Diba, pag nag-security guard ka, bago matapos yung time nung papalitan mo, andyan ka na, nakaabang ka na, diba? Kasi hindi pwedeng may gap, baka masingitan kayo ng magnanakaw. Ay, nandyan ka na, nakaabang ka na. So, yung Jerusalem ng unang panahon, binabantayan ng mga watchman. 4 na ship yun. First watch, second watch, third watch, fourth watch. Pag binilang mo, kung ano yung time ng pang-fourth watch, between 6 to 9. 6 to 9, ito yung mga generation na dadatnan ng Panginoon na buhay. Amen? Dahil, sabi nga nung awit, between 6 to 9. Diba? Ano ba yun? Yung sinasabi nung kanta nyo? I can hear. Diba? Ano yan? Brother Nato? On the other side. Yung awit na yun, on the other side. So, yun ay quote ng prophet. At pinag-isip ako, 6 to 9. Paano kung 6 to 9 sa Amerika, dito hindi na 6 to 9? Diba? Kung 6 to 9 sa Jerusalem, dito hindi na 6 to 9. At doon din sa quote ng prophet, sinabi niya ron yung tinatawag na ang night binibilang sa pamamagitan ng watches, hindi ng hours. Sabi ko, 6 to 9 ay ang tinatawag na end time bride. Nadadat na ng Panginoon ng rapture. Asama ba kayo sa 6 to 9? Yes. Amen. Kaya may mga propesiya, may mga panaginip na before the great and dreadful day of the Lord, merong tinatawag, and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord, and the sun into darkness. Paki-plus nga, Brad, yung ating mga bilog-bilog dyan. Lalo pang ministerial meeting ito eh. Pero konting view, konting background. Kasi dyan natin ipoposisyon yung ating topic na tinatawag na the former rain and the latter rain, or the combined. Now, mga kapatid, meron pong nakita ang NASA this coming April 15, 2014, October 8, 2014, at March 20, 2015, meron pong phenomena na magaganap. Itong April 15, malapit na, 2014, ay magkakaroon ng lunar eclipse. Base sa pag-aaral at pananaliksik, itong Passover, ito yung tinatawag na Paskwa ng Israel nang sila'y come out sa Egypt. Ang Jewish, ang tinatawag na Jewish nation o Jewish people, merong celebration festival. Habang may lunar eclipse sa taas, meron silang tinatawag na traditional festival na ang tawag ay Passover. Eksakto. Okay? At itong Sukkot, meron ding another festival, diba, na ginagawa sila. Saan nga ba yun? AD 1, Passover. Tinawag din na 7 times yan, mga kapatid, na nag-appear. Yung tinatawag natin na lunar eclipse mula nung AD 1. Mula nung AD 1 hanggang dito sa last eclipse na sinasabi, meron ng tinatawag na pampito hanggang pangwalo. Okay? At bihira, mga kapatid, magkaroon ng lunar eclipse na merong katapat na Jewish festival. Ito lang ang tanging occasion na merong tinatawag na natapat, na merong tinatawag na celebration ang mga Hudyo. Yung Sukkot, kung di tayo nagkakamali, yan ay Feast of the Tabernacles. Mangyayari ng September 28, 2015. Sa Earth, sa Heaven, merong lunar, at sa Earth, merong Jewish festival na ang tawagin ay Feast of the Tabernacles. Alam natin, ang Feast of the Tabernacles, ito yung ang mga Israel ay titira sa tolda. Iiwan nila yung mga bahay nila, parang camp meeting, titira sila sa tolda. Magtatayo sila ng mga tinatawag na tabernacle, sa tent. At pagkatapos ay sisirain nila yon,
Diba? Dahil alam naman natin na temporary lang ang tinatawag na tent. Pag tent dweller ka, temporary lang yon na pamumuhay. Diba? Ang sunod na doon ay yung 8th day. Alam natin, yun na yun tinatawag na solemn assembly, 8th day, representing the millennium. Feast of the Tabernacles, tumitipo yan. Sa Hudyo, meron silang literal na tabernacles, pero sa pag-aaral, tumitipo sa millennium. Diba? At ang Passover, tumitipo po yan sa sacrificial Paschal Lamb na si Christ, inoffer 33 AD. Tama? Diba? Sa ating pag-aaral. At alam nyo, nung siya ay patayin doon sa Calvary, 33 AD, nagkaroon ng solar eclipse. 6 to 9, hindi nagliwanag. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, nagdilim. Kaya sabi nga nung bantay, naku, ang ating pinapatay yata ay anak ng Diyos. Then sabay earthquake after ng 3 days. Diba? Then nabiyak yung mga libingan. Bumangon sila Abraham, sila Sarah, sila Israel, sila Joseph. Bumangon sa mga puntod ang Old Testament saint at nagpakita sa mga banal. Ito kayang insidenteng ito ay maulit muli sa ganun ding paraan. Kasi sa coming of the Lord, nag-iintay ang mga alagad, kinot up si Jesus, nakatingin sa langit yung mga alagad. Sabi ng anghel, kung paano siya'y umalis, gayon din niyo rin siya makikita sa kanyang pagparito, sa kanyang paraan ng pagparito. Diba? The same pattern. But concerning the times and the season, it is not for you to know the times and the season. Hindi sa inyo pinagkaloob ang mga kapahayagan ng tinatawag na isang linggo. Alam naman natin, isang linggo ay yung tinatawag na 1 week left ni Daniel. Diba? Pero yung mga bahagi ng panahon, ang nakaalam ay ang nobya, ang bride. Amen. In these last days, nakita natin na there is 3.5 years left. Kapag nag-start ang tinatawag nating solar eclipse, hindi ko sinasabi na yan. Kung mag-start itong tinatawag na last solar eclipse, diba? Then may kasabay na earthquake, diba? Ito na yung tinatawag na resurrection of the dead. Can you say amen? Then mag-a-appear sa mga saints within 40 days. Tutok-tok. Oh, Brad, sister, diba? Oh, anak, tatay mo to. Diba? Hoy, tay, ano yan? May binigay ka pa sa akin, ah. Binigyan pa ako ng pera, eh. Kahapon, mga kapatid, nagkita kami, binigyan ako ng pera. Uy, sabi ni Angie, anong binigyan ng pera? Binigyan ako ng pera ni tatay. Sabi niya, anak, sabi mo, anong binigyan? Sinasabi, binigyan ako ng pera. Sabi ko, nakita ko siya sa dreams. Binibigyan niya ako ng pera. Okay. Diba? Sa mga kapatid, yung mga pumanaw nating loved ones, napapanaginipan nyo na. Malapit na. Nakikita nyo na sa pangitain, malapit na. Diba? Sa susunod niyan, glorified na yan. Resurrected body, magnanak. Kasi ang Theophany, hindi tutunog yun. Kasi spirit yun eh. Pero pag tumunog yan at naakap mo at naakbay mo, uy, my Lord and my God, 40 days. Lilisa na tayo. Diba? Pag nangyari yan. So itong tinatawag na kaganapan na ito ay ito yung tinatawag na sinasabi na last tetrad. Yung tetrad, yung tinatawag na 3 consecutive times na nag-appear. Puro lunar eclipse. Full eclipse. Diba? Binalikan natin sa kasaysayan, diba? Kung aatras tayo ng kaunti sa mga history, okay, nung tinatawag na panahon ng tinatawag na 162, 163, ay merong another eclipse. 8 million Jews, 8 million people, di ba, were massacred or killed. Tinawag na Antonine Plague. At nung panahon din ang tinatawag na 795 to 796,
Yan ay Jewish Passover. Meron din pong lunar eclipse na naganap. Okay? At yung panahon naman ng tinatawag na 860 to 861 or total lunar eclipse. Okay? Ang naganap. Occurred on Jewish Passover and Yom Kippur holidays. Ano yung Yom Kippur? Feast of the Tabernacles. Shortly after the eclipse, the Byzantine Empire defeated Arab. So ito po yung mga record na merong mga eclipse na naganap. 162 to 163. 2 years po lagi ang interval di ba? Sa bawat eclipse yung itinatagal. 795 to 796, meron ding lunar eclipse. Occurred on the Jewish Passover. While King Charlemagne of the Holy Roman Empire established a DMZ buffer zone between France and Spain. Or total lunar eclipse occurred on Jewish Passover and Yom Kippur holidays in 842. Shortly after the eclipse, the Vatican Church in Rome was attacked and looted by an Islamic invasion. Sige pa, taas pa. Wala na ba? Yung tinatawag na panahon naman ng tinatawag na 1948. Another eclipse. 1948, nagkaroon ng tinatawag na eclipse. 1492, another eclipse na naganap sa panahon ni Queen Isabella of Spain. Pinapatay niya ang mga Hudyo, pinalayas niya ang mga Hudyo, at mga Hudyo, dahil may mga kayamanan sila, nilunok yung mga diamante. Ang ginawa ng mga Spaniard, biniyak yung kanila mga tiyan, kinuha yung mga diamante, tinapon sila sa dagat. Diba? At yan din yung time na 1948, diba? Na binigyan sila ng tinatawag na independence, statehood for Israel. Binigay sa kanila ang kanilang lupa ng United Nations, ng Geneva Convention. And the War of Independence, 1967, ito yung 6-day war. May eclipse din habang nakikipagbakbakan ng Israel sa time na yun. May eclipse din na naganap. Okay? 4 total lunar eclipse occurred on the Jewish Passover Feast of the Tabernacles, 1967 to 1968. Coinciding with the 6-day war when Israel recaptured Jerusalem as Israel's neighbor prepared to destroy the Jewish state. Israel invoked its inherent right of self-defense. Sila ay dumepensa. Sinasakop sila Diba? Kumbaga sana, lipat kayo dito Sige, subukan natin kung gaano kayo katatag. Binakbakan sila ng mga Islamic country. Lumaban sila, mga kapatid. Diba? At napagwagian nila. Yun tinatawag na digmaan. It was followed by a counterattack against Jordan in the east and the routing of Syrian forces strengths on the Golan Heights in the north. And at the end of 6 days of fighting, previous ceasefire lines were replaced by new ones with Judea, Samaria, Gaza. So, yun po ay naging tinatawag na control by Israel, yung Golan Heights under Israel. As a result, the northern villages were freed from 19 years of recurrent Syrian shelling. The passage of Israeli and Israeli-bound shipping through the Straits of Tiran. So sa madaling salita, ito pong tinatawag na, balik mo ulit sa ating tinatawag na moonblood. Okay, may napapahugong pong balita. This coming 2015 ay maglulunsad ng tinatawag na jihad, ang Islamic nation sa Asia or buong mundo at Israel para bakbakan nila na ang Israel. Okay? At yan ding panahon na yan ng 2015, mga kapatid, ay kukubkubin din ng Israel ang tinatawag na Dome the Rock. Yung kanilang tinatawag na holy ground na inaangkin. Kaya yan ay tinatawag na isang madugong senaryo. Kaya blood moon. Pero merong solar eclipse in between. March 3, 2015. Amen? Month of Adar. Tinawag nilang Adar. Ang celebration, Bisan, ang month. So itong tinatawag na May, dadalaw ang Pope doon sa Vatican. At meron ding tinatawag na
sign, di ba, ng tinatawag na eclipse. Crescent moon ang lilitaw. So, pansinin po natin, no, sa time nang magdalaw ang Pope sa Vatican, nagkaroon ng solar eclipse. Okay? Nang mabuksan ang selyo, sa panahon na yan, binigay yung vision ng tinatawag na 7 seals, meron ding tinatawag na kaganapan, na tinatawag na eclipse. Diba? Great earthquake, meron din naganap sa Alaskan earthquake noong 1964. So, pansinin po natin, no, itong tinatawag na kaganapan. After ng solar eclipse, diba, ng resurrection ni Jesus Christ, bumilang ng tinatawag na ilang days, 50 days, diba, bago dumating yung tinatawag na Day of Pentecost. Okay, ano pong nangyari? Naganap yung hula ni Joel na ibubuhos ang Holy Spirit at tinawag yun na former rain. Okay? Tingnan natin sandali yung isang quotation dito sa Book of Joel. Ito yung ating tema. Someone asked me to repeat that Hebrew word again. In Joel 2nd chapter, verse 28, we're speaking of the coming of the former and latter rain. The word former is the Hebrew word more, which means teaching. In other words, it will be teaching rain and a harvest rain. Diba? Former rain and latter rain ay ang tinatawag na harvest rain. Teaching rain and a harvest rain. Now, we've had the teaching rain and we're ready now for the harvest rain. Teaching rain, ito po yung time ng apostolic teaching. Diba? Yung sinabi sa Bible, teaching them to observe all things that I have commanded unto you. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo at aral ng apostoles. 2:42 ng Acts. Naganap sa kanilang panahon ang tinatawag na teaching rain. Ang tinatawag na more. Now, ang Holy Ghost doon sa time na yon ay si Christ, di ba? Si Christ ang Holy Ghost, nasa anong form? Sa form siya ng teaching. Dahil sabi sa Book of Hosea, ako'y paparihan sa inyo, inyong ang kilalanin ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay paririto sa atin sa pamamagitan ng former rain and latter rain. So, sino po ang humahanap sa Panginoon? Diba? Maraming mga tao gusto kong makita ang Panginoon. Gusto kong ma-meet si Lord. Pero anong form? Diba? Ang pagpapakita ni Lord sa panahon na ito ay teaching form. Ito yung tinatawag na revealing form. Di ba? Ang Panginoon, St. Luke 17:30, ay magpapakita sa atin sa pamamagitan ng teaching form, ng word form. Kaya sa Book of Acts, di ba, naganap yung tinatawag na solar eclipse. After ng solar eclipse, Matthew 27, tumayo yung mga dead saints, resurrected saints, nagpakita sa mga banal. Nagkaroon naman ng outpouring ng Holy Ghost. Can you say amen? Nagkaroon ng outpouring ng Holy Ghost. At tinawag yun na former rain. Means, more in Hebrew, teaching. Kaya ang anointing ni Lord, sabi niya, sabi sa Bible, Deuteronomy 32:2, my teaching, di ba, shall drop as a rain. Di ba? Basahin nga natin, Deuteronomy 32, verse 2. Kasi yung rain always referring to teaching. Diba? Deuteronomy 32:2. At 1 John chapter 2 verse 27. My doctrine shall drop as the rain. Diba? And my speech shall distill as the dew. As the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Mga kapatid, hindi po basta-basta lang yun na tinatawag na coming of the Lord. O di ba? O basta tinatawag na anointing lang. Anointing means teaching. Di ba? Kaya merong promise na tinatawag na 33 AD, merong promise din dito sa huling panahon, 1963. Dalawang promise yan, mga kapatid, ng tinatawag na sinasabi ng Joel. I will pour out my spirit upon all flesh. Naganap 33 AD.
And before the great and dreadful day of the Lord, meron ding outpouring. Di ba? Paano natin malalaman? Merong eclipse na magaganap uli. Mga kapatid, nang tinatawag na ma-open ang revelation ng 7 seals, meron din pong naganap na eclipse. Dahil may pagdalaw din ng Pope bago mabuksan ang selyo, dumalaw ang Pope Paul VI sa Jerusalem. Gumuhit si Barbanam ng 6 na bilog. Nagtira siya ng kaunting liwanag. Kaya yung ibang mga grupong partial, yung 7 church ages nila may kaunting liwanag. Di ba? Sabi nila, bakit kayo? Wala nang liwanag. Nang i-drawing ni Barbanam yan, may kaunting liwanag. Sabi nga ni Barbanam, nang ako ay gumuhit sa board, tiniran ko pa ng kaunting liwanag. Pero nang ang Diyos ay gumuhit sa sangkalangitan, wala siyang tinirang liwanag. Dahil ang ika-7 ay total blackout. Sabi niya yun, may quote siya. Can you say amen? Hallelujah. Kaya pagdating ng 1963, nagkaroon ng total blackout. Nagkaroon ng tinatawag na chaos. Kaya itong Laodicea, dire-diretso siya sa tinatawag na chaos. Pero merong kinam out na group. Merong kinam out na little group sa Laodicea at tinawag siyang little bride. Can you say amen? Na nag-turn ng corner. Yung Laodicea, dire-diretso yung mga nominal churches. Kaya kadiliman. Pero ang bride nag-turn ng corner, pumihit. Kaya sa pagpihit, merong tinatawag na liwanag. Amen. At ang liwanag na yon ay ang coming of the Lord. Ang liwanag na yon, mga kapatid, ay ang former rain and latter rain. Meron pong combine. The coming of the combine. Bakit po, mga kapatid, may combine? Kasi yung unang pagtuturo, natanggap mo. Plus, yung panghuling pagtuturo, natanggap mo pa rin. Kaya meron kang complete revelation, apostolic and prophetic teaching ay ni-restore, ibinalik sa ating time. Bakit kailangang ibigay ang former rain and latter rain? Kasi may anihan na magaganap. Diba? Ang 1963, nagkaroon din ng last harvest. After ng 1963, diba? Ano na po? Harvest time is over. Diba? Mismo, mga kapatid, nang i-preach niya ang 7 seals, na open ang revelation, kinlaim niya ang bride. Pero asan ako nun? Baka ang iba sa ating katoliko pa o hindi pa pinapanganak. Pero sa Revelation, di ba, doon sa tinatawag na dimension na claim niya na ang bride. 1963. Kaya pagdating mo dito sa iyong panahon, na-recognize mo ito na isa ka doon. Isa ka doon sa kanyang tinubos. Isa ka doon sa kanyang pinili. Di ba? Na-open yung plan of God, yung sovereignty ng Diyos. Saan? Sa anong form? Sa pamamagitan ng teaching. Diba? Hindi ka mako-convert sa pamamagitan lang ng tinatawag na, ano tawag dito? Healing. Hindi ka mako-convert sa pamamagitan lang ng mga pasimulaing aral lang. Kailangan merong more. Teaching rain, former rain, and latter rain. Amen? Dahil ang tinatawag na magbibigay ng rapturing faith in these last days ay itong teaching rain and former rain. Itong former and latter rain. Itong combine na magbibigay ng rapturing faith. Kaya kung walang pagtuturo, sa huling panahon, hindi mahihinog ang bunga. Alam, sino po mga taga-bukid noon sa probinsya? Di ba bago dumating yung huling ani, may iniintay pa silang huling ulan. Tama, di ba? Yung huling ulan. Iniintay na mga magsasakayan. Ewan ko kung anong month yan yung huling ulan ng harvest. Diba? Meron yan tinatawag na huling ulan. Anong month yan? Brother Michael, diba sa Bicol, nagtatanim kayo? 2 season yan, diba? Sa isang taon. Diba? Ano yung iniintay nyong huling ulan doon? Ano pumapatak yan? August? Anong month yan? July. Amen? Kaya, pag pinag-aralan po natin, mga kapatid, na merong huling ulan, okay? Kung yun tinatawag na Pentecost, 33 AD, tinawag na former rain,
Meron ding tinatawag na latter rain na binabanggit sa mensahe. Ito ang 1963. Yung 1963 po, yung opening ng 7 seals, ito na yung former rain and latter rain. Nire-ready ng bride for the harvest. Ang kulay na ng tinatawag na wheat ay golden brown na. Golden brown. Amen? Ibig sabihin, ready to harvest. Kaya nang dumating ang 1963, na open ang lahat ng mystery, na harvest lahat ng bride. Can you say amen? Pastor, ba't nangangaral pa tayo? Na-harvest siya, mga kapatid, sa tinatawag na revelation ng ating Panginoon nang ma-open ang 7 seals. Lahat ng i-claim niya, lahat ng nasa records ng Lamb's Book of Life, na-reveal. Ipinangaral. Kaya when you heard your name, diba? Kapag narinig mo yan, yun po'y confirmation. At sasabihin mo, confirm. Terminology yan, di ba, ni Brother Israel. Confirm, pastor. Di ba? Pag confirm, you are redeemed. Can you say amen? Sapagat nag-align yung message at ikaw. Naunawaan mo na yung mga pinipreach pala na yan ay ikaw. Di ba? Kaya, confirm. You are redeemed. Kaya, paano yun? Paano mako-confirm kung wala kang ituturo? Kaya, ang Panginoon ay pumarito sa pamamagitan ng former rain and latter rain. Mayroong huling pagbuhos ng ulan. Kaya, yung tinatawag na mga pagtuturo na yan, makita natin sa 1 John 2:27. Tingnan natin sandali. 1 John 2:27. Sige, Brad. Paki-plus. But the anointing which you have received of Him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in Him. 33 AD, merong anointing. At ang anointing ay outpouring ng Holy Ghost. 33 AD, mayroong pagtuturo. Tumakbo. Kinakailan manatili rin ang pagkapahid na yan sa atin. Hindi natin kailangan ng iba pa mang tagapagturo, kundi yung pagkapahid na ating tinanggap. Tumakbo ang 7 church ages. Diba? Dumating ang uling kapanahunan. Ibinigay din yung same anointing, teacheth you of all things. Kaya ang pagtuturo dito sa tinatawag na latter rain, teacheth you of all things. Can you say amen? Kung hindi ituturo ang lahat ng bagay, pwede ka pang madaya. Kaya kailangan marinig natin yung pagtuturo ng lahat ng bagay. Diba? Sabi, the comforter, I will send you the comforter in my name. Diba? At ang mga aliw ang magtuturo sa atin sa lahat ng mga bagay. When the comforter is come, He will guide you into all truth. Kaya yung same anointing, Holy Ghost teaching, mga kapatid, ay walang iba. Yun po ay doctrine. Kaya sabi doon sa Bible, sa Deuteronomy 32, lalagpak ang aking mga doktrina, kagaya ng ulan. Amen? Saan lalagpak? Sa mga pananim. At i-absorb ito ng mga pananim. At sa Hosea, sabi sa Hosea, come and let us return unto the Lord, for He hath torn, and He will heal us, and hath smitten, and will bind us up. After 2 days will He revive us, and in the 3rd day will He raise us up, and we shall live in His sight. 2 days, 2,000 years. 3 days, 3,000 years. Diba? Kaya after ng 2 days, revival ng Israel. Diba? After 3 days, resurrection. After ng 1,000 years, millennium. Hallelujah. Then verse 3, then shall we know, if we follow on to know the Lord, kung tayo susunod, nakilalanin natin ang ating Panginoon, His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain, as latter and former rain unto the earth. Kaya, yun po mga kapatid, kung gusto mong makilala ang Panginoon,
Kailangan kilalanin mo ang kanyang teaching. Amen? Hallelujah. Kaya sabi ni Jesus, you shall die in your sins because you believe it not in me. Kaya pag may unbelief, may sin. So yung teaching ang magpapalaya sa atin. Saliksikin ninyo ang buong katotohanan at ang buong katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya ano pong nangyari sa bride? Nang magkaroon siya ng clear understanding, yun ang baptism ng Holy Ghost. Diba? When you receive the word for your day and age. Kaya 1963, merong promise na outpouring. Diba? Ito po mga kapatid yung tinatawag na outpouring before the great and dreadful day of the Lord. Magkakaroon ng tinatawag na maliwanag na kaunawaan ng kanyang mga anak. Magkakaroon sila ng rapturing faith. Amen. Dahil sila yung last watcher. Diba? Na makakasalubong sa pagparito ng ating Panginoon. Sila yung last group na iba body change. Yung 7, lahat patay. Can you say amen? Pero itong tinatawag na bride in His last days, buhay na dadatna ng ating Panginoon. Oh, glory to God. In-explain mabuti yan ng propeta. Kaya kung merong dadating, di ba, na tinatawag na mga eclipse, ito na kaya. Di ba? Dahil umaakma, mga kapatid, ang mga pangyayari. Di ba? The sun shall be turned into darkness. Joel. Merong tinatawag na 4 na appearing ng blood moon. Then 4 din na festival. Eksakto, bawat taon. Meron ding celebration ang mga Hudyo. Ang Passover, diba? Sa traditional Passover ng mga Hudyo, meron na silang inihandang Paschal Lamb. Diba? Hindi sila makakapaghandog kung wala silang templo. Tama? Kailangan nilang agawin ang templo. Diba? Pag naagaw naman nila ang templo, ipapaunawa ng 2 propeta na hindi traditional lamb ang inyong isa-sacrifice, kundi si Kristo na isinacrifice na doon sa Kalbaryo 2,000 years ago. Then, marirecognize nila yung sinabi sa Zechariah, saan galing ang sugat sa iyong kamay? Ito'y galing sa bahay ng aking ama. Diba? At makikilala nila ang Messiah sa araw na yan. Sa Feast of Atonement. Magpapakilala ang Panginoon sa kanila at sila'y mananaghoy. Sila'y iiyak at magsisisi sapagkat yung kanila palang ipinapako ay ang kanilang Messiah. Can you say amen? Pero dadanasin din nila ang sinapit ng ating Panginoon na kamatayan. Tama, mga kapatid? Kaya kayo din, iintayin pa ninyo ang inyong mga kapatid na papatayin din kagaya nyo, pipsil. Merong souls under the altar, sabi, how long, Lord? Pinatay kami sa panahon nila Hitler, pinatay kami sa panahon nila Titus, pinatay kami sa panahon ng mga Antichrist sa kapanahon na yun. Kailan mo kami pag-iiganti? Maghintay pa kayo ng ilang panahon. Dahil hintayin nyo pa yung mga kapatid nyo na papatayin din kagaya nyo. Sino yung mga kapatid? Hindi naman tayo. Yun ang 144,000. Kaya mga kapatid, yun ay blood moon. Kaya alam nyo ba mga kapatid na yung tinatawag na pagpunta ng Pope, di ba, na mention ko yan last Sunday, ay magbibigay siya ng peace treaty sa Israel. Okay? Sa pagitan mga kapatid ng Prime Minister ng Israel at ng tinatawag na Islamic Nation. Pag-aayusin niya. Para ano, sabi ni Barbanam? Para makuha niya ang wealth ng mga Jews. Diba? Para makuha niya ang mga kayamanan. Diba? Nang tinatawag na Hudyo. Pope Francis and Vatican officials express hope that Palestinians and Israelis can forge a peace agreement as soon as possible as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the Pontiff Monday, the Vatican said. Ngayon, yung Pope naman ang dadalaw sa Israel. Di ba? At magbibigay siya ng tinatawag na peace. Na sinabi ng Thessalonian, when they say peace, then sudden destruction will come. Can you say amen? 2 Thessalonians chapter 5. Tama?
Pag sinabi niya, oh, wala na, payapa na sa Israel. Pwede na kayo mag-tour sa Promised Land. Wala nang gera. Then, sabi ng hula, then sudden destruction will come. Na hindi nila mamamalayan. Di ba? Kaya purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, na ang Diyos inarrange niya. Di ba? Isiningit niya ang bawat event. Habang tumatakbo pala yung tinatawag na 7 church ages, inopen niya ang ating understanding na may mga trumpets ding umiihip sa Hudyo. Ang pagkaunawa natin nun, iihip yan sa time na ng tribulation. Hindi sa panahon natin. Hindi nga sa atin, pero sa panahon ng mga Hudyo. Merong blowing ng 7 trumpets. Kaya nagaganap na ang kanilang Feast of the Trumpets. Can you say amen? Yung mga pinag-aralan natin, every blood moon ay Feast of the Trumpets. May nagaganap na pag-ihip ng pakakak. Alam niyo ba, ang first to fourth trumpet ay disturbances ng nature? Balikan natin, tingnan natin ang Biblia, di ba? Ang first to fourth trumpet ay disturbances ng nature. Kasi mga kapatid, para mapabalik mo ang Israel sa kanilang homeland, di ba? Para ma-purge out mo ang katigasan ng bayang Israel, kailangan mo silang kastiguhin, bulabugin mo ang kalikasan. Sapagkat ang mga Hudyo ay tumitingin sa kalikasan. Di ba? Yung first trumpet, blood. Tama ba yan? Di ba? And then, fire. Then yung pang-fourth, ano ba, ilang part? Third part o fourth part. Anong sabi gano'n? Of the moon, darken. Di ba? Of the sun. Tignan natin yan sa tinatawag na Bible, sa Revelation chapter 8. Kung di ako nagkakamali, nandyan yan. Di ba? So ano po naapektuhan? Yung sangkalangitan. Tumitingin ang mga Hudyo sa sign, sa heaven. Ayan na po, lumitaw na. Pagpapahiwatig na naman yan, mga kapatid. Di ba? Na meron na namang madugong istorya sa kasaysayan ng Israel. Di ba? Ba't mo ba pinipreach yan, Pastor? Magra-rapture na ba? Pinipreach natin ito dahil ito ay pagpapahiwatig na may madugo na namang magaganap sa Israel. Ano namin sa Israel? Sabi ni Barbanam, ang Israel ay timepiece. Ang Israel ay God's timepiece. Kung anong nagaganap sa kanila ay nagaganap din sa atin. Can you say amen? Pag pinersecute sila dyan, meron din kaganapan sa atin. Oh, hallelujah. I hope nakita nyo yan. Can you say amen? Hallelujah. Kaya habang nagaganap ang mga bagay-bagay na yan, ang bride ay naghahanda na. Diba? Rebuilding ng temple. Diba? Pag natayo yan, aalis na tayo. Pag ang peace covenant, nagkaroon na, umikot na sa buong Israel, nagkaroon na ng agreement. Diba? Then, ibe-break ang covenant, 3.5 years magkakaroon ng kahirapan. Tama, mga kapatid, sa kanilang bansa. So, kapag nakuha na ng Antichrist ang buong kayamanan ng tinatawag na buong mundo, siya po'y tatawaging beast. Siya na yung tinatawag na 666, yung beast. At parurusahan niya, mga kapatid, ang mga taong nabubuhay sa mundo. Kaya may boycott. Dito sa quote, may boycott. Basahin ko sandali yung bandang ibaba. At dito'y magtatapos na tayo. Ayun, may boycott. I predict that the two denominational groups, Pentecostal and evangelical groups, will work together in a denomination and will unite themselves together and will become a member, all of them, of the Federation of the Council of Churches or Council of Churches. Diba? May meeting sila Eddie Villanueva. Sabi ni Brother Ariel na narinig niya doon sa kanyang bossing. Ngayon na, lahat na ng tinatawag na mga CCF, FFF, BFF, lahat na ng FFF, JIL, mag-isa na tayo lahat ngayon. Yun ang meeting ngayon ni Eddie Villanueva, maghapon daw.
Miniting niya yung tinatawag na anong tawag nito? Yung dyan sa may Ortigas, yung church dyan na malaki. Dahil sabi yung CCF, sabi dito ni Berban, dahil both the Pentecostal and the nominal churches, evangelical groups, will work together in a federation, will unite themselves together and will become a member, all of them, of the Federation of Council of Churches. They already belong to it, all of them, and there will come through them a forcing or a boycott that will stop everything but what belongs to the union of churches. That's what the Bible said, that there will be a boycott. Even to such a way, it would cause people to not buy or sell unless they had received this mark. The mark of the beast, which is a Romanism, and the image of the beast, which is the Protestantism. In-explain ni Barbanam, ang mark of the beast ay Romanism, at ang image of the beast ay Protestantism. That the image, the beast had power, authority to give to the image, and life to speak. And it did. And that's the confederation of churches when they confederate themselves together. Kaya yan po, mga kapatid, ang tinatawag na mga bagay-bagay na napipintong mangyari. Isya-shut down ang mga churches, ang mga fellowship na hindi member ng Federation of Churches. Isa tayo doon. Shut down. Wala nang operation. Amen? Then, sige, isara nyo na. Saan kayo magpe-fellowship, pastor? Kung saan-saan na lang. Before the rapture. Kaya nyo ba mag-fellowship kung saan-saan na lang? Di ba? Bakit, mga kapatid? May boycott. Di ba? Parang inalisan ka ng rights. Parang yung ginawa sa Israel. Pinaalis sa Spain. Ayaw nyo magpamembro? Alis kayo sa Spain. Pinaalis sila ni Queen Isabella sa Spain. Ganon din ang gagawin nila sa mga nominal class at sa bride. Pero hindi na magtatagal yan. Ang bride ay aalis. And you say amen? Kaya sa Facebook, nakita ko, puro pamamaalam na yung mga kapatiran doon. Diba? Mga pagpapahiwatig. Why, mga kapatid, malapit na. May inoobserbahan pa tayong 10 years from now. Diba? Merong mga ganon. Merong 19 months from now. Ano yun? Diba? Kaya ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay-bagay. Alam niyo ba yung mga yon? Tumugma lahat yon 2015. 2015 yon. 205. Yung vision ni Brad Israel, 205 yon. Ang lagpak nun, 2015. Ano yon? Lunar eclipse, solar eclipse. Amen? Hanggang doon lang kaya yon sa Hudyo? Ano kaya ang kaugnayan nun sa atin? Yan ang mga tanong na inyong ipanalangin at ipagbulay-bulay. Diba? Ano pa ang gagawin ko sa 2 years na to? Diba? Ano pa ang gagawin? Pastor, pwede pa ako mag-abroad. Isang Dubai lang. Pag uwi ko, may house and lot na ako. Sino titira? May house and lot ka naman. Binilan mo ng house and lot. Diba? Yung tinatawag na mga aangkin, yung kukuha. Kaya hindi po tayo nagtuturo ng tinatawag na kahirapan o poverty rito, pero nakita ko po, malapit na talaga. Ang magagawa mo ay mag-rejoice na lang. Diba? Naalala ko tuloy yung Hebrew children. Diba? Doon sa Book of Daniel, diba, na 2 years na lang nalalabi, dumalaw si Angel Gabriel. Tama, naalala niyo yun? I come to thee, O Daniel, to give thee skills and understanding. Diba? Na 2 taon na lang ang nalalabi at matatapos na ang 70 years desolation sa kamay ng Babylon. Nag-rejoice na sila. Kung sakali, mga kapatid, may 2 taon na lang nalalalabi, anong gagawin natin? Kung sakali. Hindi ako nagde-date setting. Kung sakali, anong gagawin nyo? Ito, todo na natin. Ito, todo na natin ang ministeryo sa Kanya. Hindi na tayo magpapa-halfway Christian.
Hindi na tayo magpapa-halfway support. Full support. Can you say amen? Kung 2 years na nga lang anong gagawin natin? Ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Can you say amen? Kung 3 years, 4 years, o ano pa man ang mahalaga, naging mainit ka sa loob ng 2 taon. Nag-rapture man o hindi, maging mainit ka sa loob ng 2 taon. Dahil ang nais ng Diyos, maging mainit ka sa lahat ng taon hanggang sa siya ay pumarito. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Hindi ko nga yan binitawan. Sabi ko, ino-observe pa lang namin. Tinitignan namin. Kasi baka maraming masyak. Si Pastor Batak nagde-date setting. Hindi po. Diba? Merong ipinapaalala ang Panginoon. Itinuturo niya, tignan nyo ang kalangitan. May lunar eclipse sa 2015. Tama, mga kapatid? Meron nga sa akin nag-email sa Facebook, Pastor, alam mo ba sa 2017, merong solar eclipse sa Amerika? Alam mo ba kung saan? Brad, baka wala na tayo niyan. Di ba? Talaga magkaka-solar eclipse doon dahil magkakaroon ng distraction sa Amerika. Sabi ni Brother Branham, I see a horrible distraction all over America. Debris, di ba? And smoke. Buong Amerika. I see ashes and debris all over America. Baka yun. Baka 2017 yun. Hindi natin alam, di ba? Na ang Panginoon nagbibigay ng mga sign sa heaven, sa earth. Hallelujah. Pero sinabi ni Brother Branham, ang tanging before the rapture, sabi niya, ang tanging dapat niyong gawin, church. Sabi niya, before the rapture, stay in the Word. Live a happy life. Sabi niya ganon, di ba? Live a happy life. Stay with the Word. Maging mainit. Di ba? Manatili sa turo at aral. Magtrabaho. Hanggang siya ay dumating, hanggang dumating ang araw na yan. Hindi tayo pinagpanik ni Brother Branham, kundi sinabi niya, mamuhay kayo ng maayos sa mensahe. Lakaran nyo yan. Di ba? Habang naghihintay ka ng fulfillment, parang nag-a-abroad. Naghihintay ka na lang na schedule. Nag-text na kaya yung aking employee? Hindi pa. Baka bukas mag-text. Tignan mo ulit. Uy, nag-text na! Yun ang mabigat. Diba? Ihanda mo na ang passport mo, ihanda mo na lahat ng visa mo, ganitong ganito, aalis ka na. Mga kapatid, ito po ay pahiwatig na sa atin na malapit na ang pagparito ng Panginoon. Diba? Sunod-sunod ang signs and wonders. Diba? Nakita natin yung tinatawag na moon na merong ring. Nasa right side yung Orion, the coming prince. Diba? Nakadikit na siya, mga kapatid. Ibig sabihin, next event, rapture of the church. Rapture of the bride. Yun ang next event na magaganap. Diba? Kaya ang panahon ng tinatawag na bride ngayon, yung mga berdeng tinatawag na wheat, hinihinog na. Kung ang ikaw ay type ng wheat, na ikaw ay novice pa, ikaw ay hilaw-hilaw pa ang pagkakristyano mo, sa nalalabing mga taon na to, hihinugin ka ng Panginoon. Kung patampo-tampo ka pa, di ba? Pa-halfway pa ang buhay kristyano mo, di ba? At ang reason mo ay shallow, mabababaw ang mga kadahilanan mo, ng mga panghihina mo at panglulupaypay sa Panginoon. Itong nalalabing mga taon, palalaguin ka ng Panginoon. Pamamaturin ka niya hanggang maging golden brown ka. Aalisin ko, sabi ng Panginoon sa message niya, ang lahat ng greenish. At gagawin ko kayong golden brown before the coming of the Lord. Meron niyang mensahe. Sinabi niya yan, mga kapatid, sa harvest time message. Kaya ang bride, marami pang problema, marami pang pagsubok, marami pang pagpalo, dahil berde pa ang ilan sa inyo. Ibig sabihin, pag pinisat mo yon, ano po ang nasa loob nun? Gatas. Kaya tama yung pinakita sa brother na wag mong anihin ang gilid. Gigil na yung brother na anihin yung gilid. Ang dami. Diba? Sino ba yung nag-dreams na yon? Si Brad.
Sabi sa kanya ng tinig ng Panginoon, huwag ka mag-ani sa gilid. Anihin mo yung sa gitna. Medyo tuyot na yung gitna, Lord. Nandiyan dyan yung nalalabi. Ano yung nalalabi? Gleaning. Papulot-pulot na lang. Pulot. Diba? Hanggang dumating ang tinatawag na rapture. So, God bless you all. I hope naintindihan nyo to, mga kapatid, na pinaglalakip-lakip ng Diyos, mga kapatid, ang mga bagay-bagay. Diba? Huwag tayong mabothered sa mga date, sa time and season. Tayo po mismo kasi ay bride. Kung ikaw ang bride, walang kasalan kung walang bride. Diba? May bulaklak na, may abay na, may pari na, may kandila na, kompleto na lahat. Ang dadalo sa kasal, wala pang bride. Maghintay kayo lahat. Diba? Dahil ang bride, ang principal na tinatawag na, siya mismo yung tinatawag na wedding. Siya ang dahilan ng wedding. Pero pag sinabi, here comes the bride, nakakagulo na. Praise God, dumating din. Napakatagal. Diba? Dumating din. Lahat nakaabang. Can you say amen? Yun. Tayo ang timepiece. So kung ikaw ang timepiece, hindi ka na magpapahapay-hapay. Kung ikaw ay timepiece mismo ng Diyos as a bride, hindi mo gagawing dahilan yun. Sige lang, mauna lang kayo. Kahit pa ako pahapay-hapay dito, mararapture din ako. Baka maging reprobate yung dahilan mo dahil ang mga kasamahan mo ay ready na for the rapture. Diba? At hindi ka na dapat maging pahapay-hapay. Kaya before the rapture, ang bride, mga kapatid, kumpleto na. Yung bilang niya, kumpleto na. Naka-arrange na yung mga bagay-bagay. Diba? Alam na ng Antikristo ang sunod-sunod na event na gagawin niya. Diba? Peace treaty, then breaking ng treaty, then reigning as a beast, then battle of Armageddon. Yun na. Sunod-sunod na yun, mga kapatid. Kaya, kung maaari, sabi ng UN, pumayapa kayo. Wala munang war. Kasi sila yung tinatawag na peacekeeping body ng buong mundo. Tagapagpayapa. Can you say amen? So, mawawala na sila ng tungkulin kung magkakaroon ng kaguluhan. Obligado na sila magte-take side kung saan sila. Dahil war na yon. Kaya ayaw nila ng war. Pero ang digmaan ay hindi mapipigil. Di ba? Sisiklab yan. Kaya ang Israel ay parang living time bomb yan. Pag na-ignite yan, di ba? Pag ano yun? Tinatawag na, nagsimulang mag-ignite yan, yun na po ang cause. Ang tinatawag na buong mundo na gera. So God bless you all. The former rain and the latter rain. Lahat yan, message. Lost things, apostolic message, then prophetic message para sa bride. Yun yung prophetic, yun yung prophecy, yun yung hidden things na nireveal sa nobya sa uling panahon. Pag naintindihan niya yun, magkakaroon siya ng rapturing faith. Hindi po siya mag-aalinlangan. Hindi siya magkakaroon ng fear. Kundi magkakaroon siya ng 100% faith sa rapture. So tayong lahat tumayo. Tayo mananalangin. Glory to God.